Nag-iiyak-iyak na naman si Villanueva at ang pagmamaniobra ni Martires. Etong hayop na Joel Islord na to, napakayabang, nagyayabang ngayon. Malinis daw siya sa Sandigan Bayan, malinis. Sus mio, Joel Islord. Tigil-tigilan mo kami. Wala kang puso, hayop ka. Simulan natin. Tinawag ni Senador Joel Villanueva na harassment ang plano sana ng Ano yan? Pag binabatikos ka, harassment. Pag ikaw babatikos, okay lang. Joel Islord ka talaga eh. Ombudsman na ipadismiss siya sa serbisyo dahil sa isang naunang kaso kaugnay ng pork barrel scam. Sa huli, natuklasang isinuntabi na pala ang naunang desisyon ng dating ombudsman kaugnay niyan. At nakatutok si Salima Refran. Inanunsyo kanina ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na susulat siya sa Senado para hingin ang pagpapatupad ng kautusan noong 2016 ni Ombudsman Conchita Carpio Morales na dismissal from public service laban kay Senador Joel Villanueva. Kaugnay ito ng kasong administratibo ni Villanueva sa kanyang pagkakaugnay sa pork barrel scam noong siya'y Sibak Party List representative pa. Matapos mapunta... Joel, natandaan mo ba nung Sibak Party List ka pa? Ang daldal mo, ayop ka! Ang daldal ng bunganga mo. Diba? Kaya kayo nanalo nun, diba? Sa tulong ng tatay mo, kakalabanin nyo daw ang korupsyon. Meron ba kung makakalaban ng korupsyon, magnanakaw? Kakaiba talaga ang mga Pilipino, no? Ang galing talaga ng mga Pinoy. Binoboto yung lumalaban ng korupsyon, magnanakaw. Ibang klase. Sige, boto pa kayo ng mga ganyan tao. Robin Padilla, boto nyo. Sa umano'y peking NGO ni Janet Lim Napoles ang 10 milyong pisong PDAF o Priority Development Assistance Fund noon ni Villanueva. Ang dismissal order na ito hindi pinatupad ng Senado dahil tanging Senado at mga kapwa-senador lamang daw ang makakapag-alis sa kapwa-senador sa pwesto sa pamamagitan ng investigasyon at ng ethics complaint. Pero ayan po yan eh. Dati po kasi si Martires, si Tito Soto umandel niyan. Si Tito Soto umandel niyan kay Joel Villanueva. Kaso nga, hindi nila mapapaalis yon. Pati si Coco Pimentel, hindi nila mapapaalis yon. Baka balikan sila pag ina-apply nila. So, wala rin. The road goes to, the situation goes to ombudsman talaga. Sa ombudsman talaga dadalhin eh. Kaso ang ombudsman si Martires. Hindi talaga pinatupad. Binigay ni Conchita Carpio Morales yon. Ombudsman din yon. Diba? Ngayon, minanipula po ito. Dinoktor ito. Tapos itong sabihin ni Remulla, si Villanueva may inilabas na imahe ng isang desisyon ng ombudsman. Wala na kaming pakialam sa mga clearance mo. Ha? Ano ka elementary? Clearance? Joel? Iyagawa mo kami elementary Sir, papirma po. Ano yan? Clearance, sir, para po maka-graduate po ako. Clearance? Dahil lang medyo nagugutom kasi ako eh. Sir, nagugutom po ba kayo? Mama, nagugutom si sir. Sige nak, bibilang ko ng Jollibee. Yung mga clearance ng elementary. Alam mo, may nakasasabi ko sa math eh. Ganun po ba, sir? Oo, nakita mo naman. Pag si-74 ko to, wala na. Mga style ng ano natin, teacher natin ng elementary. Pag nilagyan ko to ng incomplete, babalik ka. Sure mo ko naman. Tatandaan niyo yun?
Di ba? Di ba, ganun yun eh, nung elementary tayo, tapos pupunta ka naman sa science teacher mo. Sa science teacher mo, pupunta ka naman, ma'am, pa-clearance po. Uy, clearance yan okay. O, bumili ka muna ng mga product ko, meron akong product dito. Sabihin mo sa mama mo. Naalala niyo yun, di ba? Ano po ba yung product niyo, ma'am? Marami ako dito. Matamis na bao, peanut butter sa garapon. Yung mga style ng teacher eh. Diba? Sara Lee, Abon. Diba? Yung mga teacher, Tupperware. Diba? Ano naman Tupperware? Gusto nyo Tupperware? Kahit ibato nyo yan, hindi nababasag. Pare Eduardo, alam mo ba? Sa totoo lang, kaya medyo medyo yung deliver ko medyo yung interaction ko ganito. Kasi nagano po ako nagde-demo ako sa Tupperware. Patayin mo si BBM. No joke. Kasi pag yung mama ko, pag siya branch manager siya ng Tupperware ng Manila branch eh. Pakwento ko lang branch manager siya ng Tupperware Manila branch. Di ba yung kulay dilaw, yung sikat, yung gaganon? Ganito po mga. Pakinggan ko yun. Anak, manood ka. Opo, ma. Yan ang gagawin mo pag demo Biro mo, bata pa lang ako noon. 12 years old, minsan nagde-demo ko. Kasama ko yung mama ko. Ganito po gagawin nyo. Sasabihin niya, gaganon yung mama ko, magsasalok ng kanin yan, ilalagay doon sa kulay dilaw, di ba? Para hindi mo kayo mapaninsan ng kanin, kahit mainit po, ilagay nyo sa Tupperware, hindi mo mapapanis yan. Palakpakan yung mga pinakain namin ng egg sandwich. Woo! Palakpakan. Talaga po, Anak, i-demo mo na. Yan, palakpakan. Sandali lang, ma. Tinitimpla ko pa yung Sunny Orange. Wala kang puso, hayop ka! Tinitimpla pa ako Sunny Orange. Tinitimpla pa ako Sunny Orange. Yan na. Puta. May sinain kami doon. Demo yun eh. May demo yun sa Tupperware. Branch manager, mama. Tapos gagawin mo yun sa kulay dilaw. Tapos gagawin nyo po, tatakpan nyo yan, di ba? Pagtakip nyo, buksan nyo po ng konti. I-push nyo sa gitna. Hindi na po mamapanis yan. Palakpakan, no? Oh! Ang galing! Tupperware number 1! Wala kang puso, hayop ka! Diba? Yan bibili ako yan. Sunny Orange, Richie, yung mga natin dati. Wala na yun, no? Sunny Orange, saka Richie. Yun. Tapos, babato namin yun. Ito po, pag binato nyo, babato yun, pak, binabato talaga namin, no? Hindi po na talagang masisira to, Tupperware to, eh. Basta nag-ano ka ng Tupperware, kadikit niyan, Abon, Sara Lee. Ayan. Pero nag-boom yan, Tupperware. Tapos, nag-upgrade si mama. Napunta kami ng Natasha. Sapatos naman. Sapatos naman kami. Uy, ma, upgrade na tayo. Oo, nak, dito malaki ang porsyento natin sa Natasha. Ano yan na? Ganito gagawin mo. Pupunta ka ng Las Piñas. Oo, doon na main branch sila, nak. Pupunta mo yon sa may pulang lupa. Kukunin mo yung mga order natin doon. Natasha. Tapos, yumaman yung Natasha, naglagay sila ng MSE, Marikina Shoe Exchange.
Lahat yan, dalas ko yan. Yan, dalas ko yan. Sa abon nyo, na, kumuha ka ng 50 bra, 50 panty, yan, bigay mo kay tita mo Meron ako nun, teka lang kwento ko, konti na lang. Meron ako nun, umorder kay mamo, ang gandang babae, teller ng Equitable Bank. Umorder ng abon. Gandang babae, teller ng bangko, bata pa ako nun, 15 years old. Siya, mga 25 na. Ang ganda nun, tiga sa amin lang, Lala ko yun, crush na crush ko yun Nak, dali mo nga to. Kanina yan doon yung nagtatrabaho doon sa bangko, yung naka-red, all red sa umaga. Ay, yung nagtatrabaho sa Equitable. Nak, dali mo nga to. Ligo lang ako, ma! Ligo ako. Pag ligo ko, punta ako sa pinsan ko kasi siya yung mayaman San? Pa-spray naman ako ng bench 8. Bakit saan ka pupunta? May pupuntahan ako Throwback to, throwback. May pupuntahan ako sige, tignan mo kung may laman pa yung bench 8. Spray akong bench 8 Bango ko Punta ako sa kanila Doorbell. Uy, kuya, andito ka na ba? Ma'am, ang gandang po. Andito na po yung panty nyo. Patayin mo si BBM. No joke. Uy, sobra ka naman, kuya. Lakas mo ng voice. Opo, ma'am, nandiyan na po yung panty nyo. Tsaka yung bra nyo po, nandiyan na rin po. Gagano ko. Ma'am, labas ko lang kasi po wala pang camera nun Bibilangin mo tayo. Ayan po, mama. Ayan po yung panty nyo. 4. Tsaka yung bra nyo po. Medyo masikip po kasi yung plastic ko. Kaya karga ko na lang kasi laki po ng bra nyo Kuya talaga Ikaw talaga Kuya po. Bata pa ako Sabi ko naman, kuya po. Ay, hindi, nasanay lang kasi ako. Salamat Toy Sige, ma'am. Ganda nyo, mestiza yun. Ang ganda-ganda. Matanda na ngayon, nakita ko sa amin. Tanda na niya. 50 plus na, tanda na. Pangit na pangasawa Pangit na pangasawa. Pangit na naging buhay. Nagtitwist talaga yung buhay sa pag-ibig, No? Pangit ng giling buhay. Kasi ganyan po yun. Huwag kayo masyadong mapili. Kasi pag napili kayo, babagsak kayo sa Tamo, mapili siya Gusto niya pogi. Gusto niya, magustuhan siya ng branch manager. Ayan. Napunta sa ordinaryong tao, patay. Adik pa na pangasawa niya. Kung sa akin ka napunta. Kung sa akin ka napunta. Diba? Sabi ko sa'yo, kung sa akin ka napunta, lalo ka naghihirap. Patayin mo si BBM. No joke. Ayan po nakalagay dito Accordingly, the present case hereby dismissed July 31, 2019. Biro nyo po ito biro nyo, dismiss agad-agad. Kakaano lang ni Conchita Carpio Morales. Dinismiss agad ni Ombudsman Martires. Wala talagang ginawa tong hayop na imbalidong Martires na to kung hindi walang gawin. Alam mo yun? Paano yun nagagawa yun? No? Paano mo nagagawa yung Martires? Isa kang ombudsman na nagtatrabaho ka na walang ginagawa.
Ombudsman, kung saan nakalagay na wala raw probable cause at dismissed na raw ang kaso. May petsa itong July 31, 2019, panahong ombudsman na si Samuel Martires. Naglabas din siya ng clearance mula sa ombudsman na nagsasabing wala siyang nakabimbing kasong kriminal o administratibo sa office. Ang gagawin ngayon, titingnan ngayon niya ni Remulla kung nandun sa naka-file yan doon sa ombudsman. Tandaan niyo po ito, sasabihin ko sa inyo. Ang mga ombudsman po sa pamumuno ni Martires, sisibakin po ni Remulla. Sisibakin po lahat sila dahil magkakasabwat po ang mga hayop na yan. Magkakasabwat po sa mga anomalya. Magkakasabwat po sila. Kaya sisibakin ni Ombudsman Remulla lahat yan. Mula sa mga leader hanggang sa baba, magkakasabwat. Of the Ombudsman, may inilabas din si Villanueva na certification mula sa Sandigan Bayan na hindi siya akusado. Ang dami mo certification. Maglabas ka ng certification mo sa unprogrammed funds, tanga. Ha? Binobobo mo kami, Joel, eh. Ha? Huwag mo kami bobobohin, ha? Ha? Maglabas ka ng certification mo sa unprogrammed funds. Maglabas ka ng certification mo doon sa Viber disappearing message mo, tanga. Yun ang ilabas mo. Maglabas ka ng conversation nyo ni Henry Alcantara sa telepono, tanga. Yun ang ilabas mo. Nilalabas mo yung para kang tanga, eh. Wala kang puso, hayop ka! Ano yung certification na yan? Anong gagawin namin dyan? Ang gusto namin ilabas yun, ninakaw mong bilyon. O defendant sa anumang kaso roon. Pareho yung inisyu nitong September 10, 2025. Sa mensahe ni Villanueva sa reporters, tinawag niyang harassment ang gusto ni Remulla. Wow, ikaw pa nangaras? Dinaras pa natin ang magnanakaw. Diba? Hinaras pa natin ang magnanakaw. Alam mo, Joel, isa lang yan, eh. Ang pangaras, dapat sa like. Mag-like kayo! Para Eduardo, thank you. Doon ka lang nangaras sa mga naglalike kasi nanonood lang yung mga yan, eh. Hindi pa naglalike, tululaway pa, kurduroy pa ang balat. Diba? Dapat nagla-like ka. Yan na lang kailangan natin, eh. That's the requirements, Your Honor, Mr. Chair. Wala kang puso, hayop ka! Diba? Pag hindi ka naka-like, anong klaseng tao ka? Anong klaseng merong kapasidad ang katawan mo para hindi ka mag-like? Diba? Obligado ka mag-like kasi pag hindi ka nag-like, wala mangyayari sa buhay mo. Diba? Wala mangyayari sa buhay mo niyan. Mapapariwara ka. Diba? Mapapariwara ka, eh. Bakit ka mapapariwara? Kasi malilis ka ng landas. Hindi ka namin matuturuan ng mga tamang nangyayari sa ating mga sa ating politika ngayon. Kasi hindi kami lalabas sa ano mo, eh. Diba? Gusto mo DDS, doon ka magpakatanga kang luga. Wala kang puso, hayop ka! Oh. Diba? Kita mo. Umandar yung like. Araw-araw lang ginawa ng Diyos sa tayo dito. Si Remulla, ikinagulat na may ganito na palang desisyon si Martires. Kita mo? Anong ibig sabihin yan? Hindi alam ni Ombudsman Remulla. Delikado yan. Kasi nga, dinoktor yan. Naanyay, isinikreto umano. Isinikreto. I was confronted with a decision signed by former Ombudsman Martires
dated July 2019. Ayan po, kita nyo ha. Ganito ginawa niyan. Kasabwat ni Martires ang iba pang nasa ilalim niya dyan. Nandiyan pa. Diba? Ngayon, natunugan nila na nagtatanong-tanong na si Remulla tungkol kay Villanueva. Nagtatanong-tanong na si Remulla kasi ipapataw niya ang tamang batas. Kasi uubusin ni Remulla mga magnanakaw eh. O ngayon, dinoktor nila yan dyan. Diyan, dinoktor nila yan dyan. Kasabwat dyan, marami pang kasabwat dyan ngayon. Sino? Si Martires. Marami pang kasabwat dyan si Martires. Ngayon, patunayan nyo na hindi nyo dinoktor yan. Ipakita nyo ang totoong documents at ang trace ng record. Ang logbook. Ang history sa mga desisyon. Kasi si Remulla nagulat na eh. Ipakita nyo ngayon ang tracing ngayon yan. May mga tracing yan, logbook na yan eh. Diba? May sinusulat yan, parang ganun eh. Sa bawat desisyon ng ombudsman, siguro may logbook yan. Imposibleng wala. Nasa computer yan. Imposibleng wala. Kung hindi nyo talaga dinoktor yan, dahil marami po pong kasabwat dyan, si Martires, marami pa siyang alipores dyan. Lumabas lang siya nung sinabi kong may gagawin ang ombudsman tungkol dyan. Kita mo? Lumabas lang ang record nung nalaman ko na marami pa siyang nang hinahanap na ni Remulla. Pero nung iniimbestigahan niya na ngayon, ombudsman siya, wala siyang makita sigurong record niyan. Wala siyang makitang record. Then immediately nagkaroon ng desisyon agad-agad. Ngayon, abangan natin ngayon. At sino abangan natin? Si Ombudsman Conchita Carpio Morales. Tignan natin ngayon kung uubra ka, Martires, kay Ma'am Conchita Carpio Morales. Para sinasabi mo na invalid decision ang ginawa ni Ma'am Conchita ex-Ombudsman Carpio Morales. Kayo ngayon ang magtutuos, Martires. Salbahay ka eh. Kayo ngayon ang magtutuos ni Morales, ni Ma'am Conchita Carpio Morales, para sabihin mong invalid ang complaint ni Joel Villanueva. Tama, Lina. Diba? Immediately, may desisyon. Pero nung si Remulla nag-iimbestiga, wala siyang makita na anumang tracing ng desisyon ni Villanueva. Surprise, secret decision. Well, nobody was raising that issue before. Joel Villanueva kept quiet through all the years. Kita mo? Walang sinasabi si Joel Villanueva. At ang balita pa nga po natin, si Villanueva, nagbabayad pa ng mga abogado yan. Di ba? Nagbabayad ng abogado dahil meron nga siya mga kaso. Ma'am MC MLX, thank you po. Nyolo, hello. Ombudsman Martires never spoke about it. Di ba? Parang secret decision siya. Alam nyo ba? Secret decision. Ayun. Kita mo, tayo. Media, hindi mo malalaman, senador na absuelto. Sinong niloko nyo? Isang desisyon, miski si Villanueva, hindi niya sinasabi yan. Ano yan, Duterte Black? Plano-plano na? Ibig mo sabihin si Villanueva, eto lang po si Villanueva, hanapin nyo na sinabi niya na absuelto siya. Wala siyang sinasabi. Sige nga, mismo si Villanueva. May sinabi na ba siyang na-absuelto siya doon? Do you know about it? Nobody knows about it.
Gate ni Remulla, hindi harassment ang kanyang ginawa. It's not harassment. It's something that everybody thinks to be still valid. That can turn out to be not valid anymore due to a secret decision. Yeah, that's right. Recent Ombudsman Remulla, that's a secret decision because the ex-Ombudsman Martires is so very stupid. Huh? I would like to compare Martires to a Tekken in PlayStation. Martires aka Mokojin. You know, Martires is like Mokojin. If he will be benefited, then he will pursue. Like the Duterte, he benefited from the idiot family. Then he pursue. Diba? Parang Mokojin yan sa Tekken. Ganyan ang sa Mokojin sa Tekken. Ginagaya-gaya-gaya niya. May something po talaga. Kasi nga po, ombudsman, hindi makita yung desisyon eh. O ngayon, secret decision. Ano yan? Ang dali-dali mag-print eh. Ang dali-dali magpa-print. Ang mahirap, ipakita nyo yung tracing ng desisyon. Ipakita nyo ang records, ang timeline ng mga desisyon ng ombudsman. Malalaman natin yan. Malalaman natin yan. Ha? At syempre, entayin po natin, magpe-press con po si Conchita Carpio Morales. Dudurugin ka, Martires, imbalido. Dapat kasi, hindi naman na-publish yan. Hindi yan nilabas. Nobody know about it. Kahit na sa Senate mismo, hindi nila alam yan. Kita mo, miski Senado, hindi nila alam. Wala nakakaalam. Bigla-bigla. Ano yan? Kaya mag-ready-ready ka, Joel. Makalusot ka man dito, it's a sign. You know, Joel is Lord. This is a sign that the eyes of the ombudsman focus on Joel is Lord. Huh? Always remember this day. Huh? This is a sign of the ombudsman to you. This is like a spark. It means there's a fire coming. And that fire coming will burn your ass down. Patayin mo si BBM? No joke. Diba? Susi Su, Sir Sherwin, tsaka sa asawa niya. Diba? Tama ako? Be ready. Be prepared. Because if you are really acquitted for this Janet Lim Napoles, don't worry, Joel. Remulla have something special for you. Okay? There's something special for you. Even though you are acquitted in Janet Lim Napoles, but we will sure you will be burned in hell with this flood control. Stupid mother father. What the fuck? Sa panayam ng Super Radio DZBB, kinumpirma ni Martires na may ganito siyang desisyon. Anyay 2018, pag-upo niya bilang ombudsman nang maghain si Villanueva ng motion for reconsideration laban sa desisyon ni dating Ombudsman Morales. Ang argumento raw ni Villanueva, forged o pineki umano ang kanyang mga pirma sa mga dokumento at nagpadala rin. Nako, nakakaamoy ah. Nako, Joel! Joel is Lord. Sino ba talaga
ang nagpepeke sa Viber. Ano? Sino ba yon? Ang ganda ng dahilan nyo Parang Viber lang, pare-parehas Joel! Parang Viber lang pare-parehas dahilan mo, hayop ka! Wala kang puso, hayop ka! Di ba? Yan ang dahilan ni Joel wala akong pirma, wala akong alam. Tanga! Yan ang NBI findings ugnay nito. Inilagay lang daw si Villanueva sa request ng Buhay Party List. Ngayong hindi naman siya miyembro ng party list na ito. There is no evidence on record na yung pera na tanggap ng Buhay Party List ay napunta kay Senator Joel Villanueva. I dismissed both cases, criminal and administrative cases. So doon sa kaso, doon sa administratibo na sinasabing dismissed from the service, ni-reverse ko yon at dinispis ko yung administrative case. Tanga talaga tong na to, Martires na to, imbalido talaga, walang silbi to Tinanggi rin niyang isinikreto ang desisyon. Abay, hindi ko alam kung anong sikreto sa amin kasi kung titingnan, mayroon kaming tinatawag na CCMS, yung Case Management System. Pag yung kaso ay nare-release, napupasok yan sa system malalaman natin yan, Martires. Malalaman natin yan. Titignan ni Remulla yan. Antay-antay ka lang. So nandun sa system na na-dismiss ko yun, wala akong sekretong ginagawa sa aking trabaho. Tanga. Yung saliin nga lang, pinasekreto mo kung di ka ba naman bobo Yung saliin nga ng Duterte, pinasikreto mo. Hunghang. Lahat nakabuyang-yang. Wow, lahat nakabuyang-yang. Ba't di mo binuyang-yang yung saliin ng mga Duterte? Inutil. Wala kang puso, hayop ka! Sabi ni Remulla, inaaral nila ang desisyon na ito ni Martires. Pero dahil dito, hindi na siya susulat sa Senado. Nagbago na yung premises natin. I think that it's something that raising more questions than answers. Diba? Diba? Kita mo? Hindi titigil si Remulla yan. Lalo yung pinainit. Pinainit yung sitwasyon. Kasi, sa totosin lang, hindi lalabas yan. Hindi yan lalabas si Remulla. Kung nakita niyan, dismiss. Na-analyze nyo, nalologican nyo. Tingnan nyo po. Ilalabas ba yan ni Remulla kung nakita niya sa records na dismiss? Ganun ba siya ka-inutil? Diba? I-analyze nyo. Nabasa ni Remulla yan. Ngayon, pagbasa ni Remulla yan, may mga umaamoy-amoy yan. Sino yung umaamoy-amoy? Yung mga nakapaligid pa rin bataan ni Martires. Yung mga nakapaligid na bataan kay Martires. Boss, pinaiimbestigahan si Joel Villanueva, boss. Anong gagawin natin dito, boss? Narinig na ang panaginip ni Remulla Pinaiimbestigahan ba? Sige. Doktorin nyo na. Habang hindi pa kayo sinisibak, andun pa naman yung mga bata natin sa mga nag-i-input ng record. Andun pa, boss. Magpa-doktor mo. Sabi mo, doktor na yan. Okay? Ako nakakausap kay Joel. Copy, boss. Ako nakakausap kay Joel. May 1.5 billion pa yun Ito mo mga siraulong to. Diba? Ito mo mga siraulong to ni
ayaw nilang palungkat ang mga nabaong kaso. Ba't yung mga nabaong kasong yan, pera rin yan, taong bayan yan. Pag nakuha natin yan, sa taong bayan yan kaagad. Oh, sa Napoles, sa taong bayan natin sa pera ng taong bayan yan. Oh, sa CLTG, sa Diskaya, pera ng taong bayan yan. Ano yan, tulad tayo, pabayaan natin sila, nagtampisaw sila sa pera ng taong bayan sa pagnanakaw nila noon. At ngayon, 2025 na at bagong administrasyon, pababayaan mo. Lalo na sa opisina ito. Para sa GMA Kita mo? Lalo na sa opisinang ito. Ibig sabihin, maraming magaganap dyan. Okay? Antayin po natin yan. Kaabang-abang po yan. Hintayin nyo lang. Biyernes bukas, next week. Tingnan mo. Araw-araw na nagpapresko si Remulla, kabahan na kayo. Isang araw na presko niyan. Sinisibakon na po namin. Ganun na yan. Tapos na kayo. Duterte Black. Buburain natin ang mga Duterte sa buong Pilipinas. Tigilan na natin yan. Mga hayop at walang yayan. Ikaw talaga. Guo Jia, 出席习近平。Sa bawat pangakong iniwan sa hangin, pag-asa'y ninakaw tulad ng bituin. Sa mesa ng dukha, gutom ang kapalit. Politikong hudas, mga mata'y nakapikit. Busog kayo sa buhay, lahat ay nakakain. Kaming mahihirap, problema ang nakahain. Bakit laging kami ang kailangan magdusa? Bakit laging kami, lagi ang kaawa-awa? Busog kayo sa buhay, lahat ay nakakain. Kaming mahihirap, problema ang nakahain. Bakit laging kami ang kailangan magdusa? Bakit laging kami, lagi ang kaawa-awa? Kalsada'y butas, ospital ay kulang, eskwela'y sira, bata naging mangmang. Dugot pawis binuhos upang kami kumita, habang sila'y nalulunod sa ginto't pera. Busog kayo sa buhay, lahat ay nakakain. Kaming mahihirap, problema ang nakahain. Bakit laging kami ang kailangan magdusa? Bakit laging kami, lagi ang kaawa-awa? Hindi kami pipikit, hindi kami tatahimik. Boses ng bayan ay apoy na di mapapatid. Magpakasaya kayo, hindi na magtatagal. Sisingilin na
problema ang nakahain? Bakit laging kami ang kailangan magdusa? Bakit laging kami lagi ang kaawa-awa? Mahiya naman kayo, mahiya naman kayo sa mga nasa Kongreso at sa Senado. Sobrang ganit, sobrang mga abusado. Mahiya kayo, mahiya kayo. Busog kayo sa buhay, lahat ay nakakain. Kaming mahihirap, problema ang nakahain. Bakit laging kami ang kailangan magdusa? Bakit laging kami lagi ang kaawa-awa? Busog kayo sa buhay, lahat ay nakakain. Kaming mahihirap, problema ang nakahain. Bakit laging kami ang kailangan magdusa? Lagit laging kami lagi ang kaawa-awa. Mahiya naman kayo, mahiya naman kayo. Sa mga nasa Kongreso at sa Senado, sobrang ganit, sobrang mga abusado. Mahiya kayo.